Francis Leo Marcos na kuryente sa TikTok. Nako, panoorin po natin yung video na kung saan ay talagang umiyak si Boy Singhot habang nagsipagtayuan yung kanyang buhok. And itong nakaraan lang, daming naghanap po dyan kay Boy Singhot kung nasaan nga daw kasi hindi na masyadong naramdaman sa YouTube. Wala na nga yung Facebook niya. Ay lubog na kasi yung kitaan niya sa YouTube kasi bistado na po siya sa panloloko niya. Dami nang nagreklamo doon, yung mga pinag-utangan niya na itong uli yung 2.7 million na pinag-utangan niya, grabe yun. At bistado na po talaga siya sa mga ginagawa niya. At lahat ng mga naloko niya ay pumapasok sa YouTube at doon na binubuking yung mga ginagawa niya. Pumasok nga ito sa TikTok kasi wala masyado pang nakakaalam sa mga pinagagawa niya. Akala siguro niya ay magtatagumpay siya sa ginawa niya. Kasi ito yung sinabi niya nakaraan sa TikTok. Kayo makakaporma sa TikTok, no? Ban mo nga yan. Diba, ito, nangyari sa kanya. Pinagpatuloy talaga yung ginagawa niya. May nagreklamo na dyan sa TikTok na yung tulong daw ay ganito, pakpak, ganon. At inilabas natin yan sa mga nakaraan natin video. Yung mga nangyayari dyan sa TikTok. Hindi na natutulog. Araw-araw nagla-live na dyan. Sana ngayon, ito yung update sa kanya. Nako, galit na galit. At stress na stress. Ito, panoorin natin. Kung paano nga ba si Boy Singhot. Kawawa naman. Babalik na lang ako kay YouTube Ang nagre-report pa naman, puro fake account. Paano yun? Wait lang ya. Sige nga. Yung pinanood ko yung video na yan, akala ko talaga nakuryente siya. Dahil nagtayuan na yung buhok, stress na stress, galit na galit. Sabi pa niya dyan ay mga fake account na yung nag-report. Fake account? Yung account ko dyan, fake ba? Nasaan yung yabang mo, Boy Singhot? Akala ba hindi ka kaya? Diba? Ikaw pa yung pinakasikat dyan sa TikTok. Pinakasikat na budol. Paano yan? Problema ka ngayon. Mukhang may tumulong pa sa'yo na magaling. Magaling yan. Pero kung kakayanin man niya na maibalik yung TikTok account mo, siguraduhin mo na hindi matuluyan yan ha. Siguraduhin mo na yung tumulong sa'yo, siya na yung pinakamagaling sa TikTok. Siya na yung pinakamagaling na umayos ng mga sira na at sinisira pa ng mga account. Sa bagay, makikita naman dyan sa live mo. Siyempre, nire-review naman ni TikTok yan. Kung ano po yung pinaparating namin kay TikTok, i-review naman yan. At hindi lang yan. Aalamin nila kung ano yung background mo. Isi-search nila yan. Totoo bang totoo bang scammer to? Kasi ang mga kasamahan natin dyan na nagre-report, yung tungkol sa pang-i-scam. Diba? Doon lang tayo sa totoo. Siyempre, i-review yan. Yung live mo, i-review yan. Kung wala bang nagre-reklamo doon. At kung totoo ba lahat ng mga pinagyayaw-yaw mo dyan. At siyempre yung background mo. Kung sinisearch nila, Francis Leo Marcos ba to? Norman Mangusin ba to? Ano bang ginagawa nito? Kung mapatunayan na may nangyayaring pang-i-scam, desisyon ni TikTok yun. Diba? Pero wag iyak. Tingnan mo yung tsura mo. Nawala yung pagiging gwapo mo. Gwapo ka naman. Huwag may stress. Ikaw yung malakas, diba? Malakas ka, diba? Asan na yung yabang mo? Diba mayaman ka sa kayabangan? Bakit pati yung pagiging mayabang mo nababawasan? Dito lang. Thank you. Bye-bye.